Isang mapagpalang araw po sa lahat and good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers ay bali update po ngayon dito sa aking ampalaya na unang itinanim. So mix po ito na Galaxy Max F1 at saka Mestiza F1. So ayan mga ka-farmers, bali iba na po yung size ng kanyang mga bunga dahil nagkakaedad na po ito. So bali 122 days na po ito ngayon or lagpas na po 4 na buwan. So tuloy pa rin po yung kanyang bunga, kaya lang maliliit na po siya, no? Iba na po yung size niya. So bali yung tawag po dito sa amin ay parang nagiging Canadian na po siya. So hindi ko na rin po ito na i-update kung mga ilang harvest na po ako. So nasa 16th harvest na ba or 17. So medyo ano na rin po ito mga farmers, no, pahina na po ng pahina. So timing lang talaga na meron na po akong selection dito sa ikalawa kong tanim. Yan, meron mga bunga-bunga pa rin naman yan mga ka-farmers. So okay pa naman po siya. So ngayon bali may pitas nga rin po ako dito. So ganun po rin dito sa pangalawa kong tanim. So may selection na po tayo ngayon mga farmers sa edad niya pong 37 days. So simula ko po ito na dinaric seeding. Yun lang mga farmers, no, yung mga bunga na makukuha ko po dito ay mga puktol o maiiksi po na mataba. So kasi yun po talaga yung una niyang bunga. So siguro mga 1 kilo pa lang siguro or hindi aabotin yung makukuha dito. Kasi yung iba mga farmers, no, ay dati na masyadong maliliit ay kinuha ko, hindi ko siya itinuloy. Yung iba naman ay itinuloy ko yung kanyang mga bunga, no. So tulad po nito mga ka-farmers, so yan. Ito po yung kanyang mga una na bunga. So kaya yan po yung first selection niya ngayon, yung mapipitas. So medyo maliliit at ayan mga ka-farmers, parami-rami na rin po yung kanyang mga bunga sa taas at nakasampa na rin sa trellis. So mga 1 week pa ulit ay talagang marami na po itong bunga at marami na rin po yung makukuha ko dito. So bali meron na rin po akong harvest ngayon mga farmers dito sa aking sitaw na yung kanyang variety po ay Galante F1 ng Swiss Seeds din po, no. So medyo ano lang po ito, konti lang yung tanim ko dito and marami na rin po yung kanyang mga bunga mga farmers, no. So first harvest, so bali sa edad niya pong 50 days na po mga ka-farmers, no. Ayan. So marami na siyang bunga. So dalawa lang po itong dalawang plat and diretso po doon. So bali ito po dati kasi yung pinagbunutan ko ng talong. So tinamnan ko po ng sitaw. Talagang matataba po mga ka-farmers yung sitaw. So bali dito ay 2 beses ko pa lang po ito naabunuhan tong sitaw ko. So maganda po yung kanyang talagang matataba dahil may mga abono pang natira sa inaabono sa talong. At saka yung mga ugat ng talong na nabubulok, yun na rin po ang naging silbi ng abono po sa ating sitaw, no. Kaya maganda po yung kanyang mga tubo. So sa ibang parte po dito mga farmers ay tinamnan ko po ng kalabasa. Yan, hindi lang po talaga makikita dahil mataba na naman po yung mga damo. So ganun din po dito sa taas, kalabasa rin po at saka ayan, malalaki na rin po yung tanim pong sweet corn. So kaunti lang yung sweet corn dyan kasi nalanta po yung iba. Dahil timing din po na pagkatanim ko ay sinunod-sunod na po ng ulan. So ganun din po yung may tanim rin po ako ng pechay. So ilan lang po yung tumubo dun. So yung iba
tumaba na rin po yung mga damo. Ganun din po dun sa ayun, isang kahon na yun, sweet corn din po yun. So yung iba dun namatay din dahil sa sobrang ulan, no. So okay lang, may natira pa rin naman mga ka-farmers, no. So at least may makukuha pa tayo dyan, or may maalagaan pa kasi maliliit pa yan. At nakapag land prep na ulit ako dito. Ayan, malinis na to mga ka-farmers, no. Bali magpa-plant na lang ako dito dahil yung punla ko pong talong doon na Alexo F1 ay malalaki na po, ready to transplant na. So okay na rin po itong land preparation, ipaplat na lang ito at saka tatabunan ng plastic mulch. So pasensya na po kayo mga farmers kung minsan lang ako makagawa ng video dahil po talaga sa busy po, marami po akong ginagawa at solo po ako sa trabaho. So wala tayong katulong dito. Okay lang yun, kapag trabaho naman tayo ng unti-unti. So dito mga farmers, ang taba, so pichay po yan dito dati. So may mga tumubo po kasi, kaya lang hinayaan ko na dahil hindi ko na maano yung trabaho ko. So yung damo na yan, kinukuha na lang po yan at saka pinapakain sa baka. So bali may mitas muna po ako mga farmers. I-update ko na lang po kayo kung gaano po mamaya karami. So sinasako ko at saka dinadala na lang sa bahay. So doon na po ako nagka-classify. Yan mga farmers, talagang hitik pa rin po sa bunga itong matandang ano na to, ang palaya. Ayan, kita nyo po mga farmers, okay pa siya, marami pa siyang bunga. So yung area naman na to dito, kapag humina na po talaga yung bunga ng ampalayo dito, so gagawin ko na naman itong pagtamnan ng sili. So nakarang taon mga farmers dito po kasi nakatanim yung sili. So nakapagpahinga na ito, so ibang ugat na po yung nakatanim. So pwede na po ulit ibalik yung sili. So timing na makatanim ako dito ng talong, pupunla na ulit ako ng sili. So hindi ko lang sinabay-sabay sa pagpunla. So yan na mga farmers, no. Imitas po muna ako. So ito na po lahat mga ka-farmers. Bali naka 5 kilo po ako ng sitaw. So ayan, bali kukunin na lang to mamaya ng buyer ko. So sa farm gate ng sitaw ay 45 pesos. So 12 kilos naman po yung class A sa ampalaya at 9 kilos naman po sa class B. So tinatabunan ko lang po yan dyan ng daon ng saging para hindi po masyadong expose sa araw. So hanggang dito na lang po mga ka-farmers. God bless po sa lahat at saka happy farming.